Si Bato nga di ba meron nga siyang sinabihan dyan na, ikaw alam ko nilalapitan mo to para ilaglag si Duterte, para imbentuhan si Duterte, para idawit ako, idawit si Bato, si Bongo, di ba? Alam ko, sabi ni Bato yan. Kasi nga po, ang motibo nitong hindot na Quadcom na to ay siraan ang lahat ng kaalyado ni BP Sara Duterte. What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Sir Banat Bay. Nagsalita na nga itong si Senator Bongo patungkol nga dito sa pagdawit ni Garma sa kanila sa usapin na may nangyayaring bayaran sa loob ng ahensya ng PNP sa kampanyang War on Drugs ni Tatay Digong. Nawika niya na walang katotohanan nito at puro gawa-gawa lamang na kung ating isipin mga kababayan kawawa din itong si Garma sapagkat napagkakaisahan ito ng mga pulpol na kongreso na young goons nila Tambali sa bungit. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw at kung maaari mga kababayan, no skip ads po tayo sapagkat malaking tulong po ito. At yun na nga mga kababayan, itinanggi nga ni Senator Bongo itong mga reward system na ito isang hakbang labang upang masira ang mga Duterte lalo na't malapit na ang senatorial election. Napang-brainwash ang kanilang ginagawa upang makuha nila Liza Tambabongit ang boto ng nakararami. Naku po, huwag tayong pabibiktima doon mga kababayan. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Pasok! Kapwa itinanggi ni na Senador Bato de la Rosa at Senador Bongo ang pagdawit sa kanila ni retired Police Colonel Royina Garma sa umano'y reward system sa drug war. Ipinagtanggol. Alam mo, noong unang kita ko pa lang dito kay Garma, duda na ako Kasi tandaan ninyo nakailang araw na ho sila. Yung una, medyo tumatanggi-tanggi pa siya, pero duda na ako yung paiyak-iyak niya. Duda na ako. Hindi kasi alam mo, ewan ko ito mga kababayan ito, kung ikaw nagsasabi ka ng totoo, di ba? Hindi ka na kailangang umiyak-iyak. Hindi ka na kailangang magdrama-drama. Kung nagsasabi ka ng totoo, di ba? Sasabihin mo diretso, ito alam ko. Tama. Simula pa lang, sasabihin mo na kagad, wala na yung paiyak-iyak. Una pa lang, nung unang kitang-kita nyo naman na nangyari sa kanya. Ito, para lang siya kaalaman ng iba Yan si Garma, nung una, umiyak yan dahil na-contempt siya. Yung mga bully nating mga congressman, yung mga... Ayoko na lang magsalita ng masama o magmura dahil talagang mga bully. Sa bagay, yung iba kasi dyan, NPA. Di umano. Sino yun? Yung iba talaga dyan. Kung hindi naman NPA, dating NPA. Di umano. Diba? Kaya yung asal nila, asal balasubas, asal rebelde. Napaka-bully. Kasi nga po, alam naman natin yung iba dyan. Ganyan talaga di ba? So, anong nangyayari dyan ngayon? Tingnan natin Dinigo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatutok si Mav Gonzales. After 2021. 6 na zona. Tuwing binabanggit ni dating Pangulong Duterte ang war on drugs, nagpapalakpakan po ang lahat. Di lang palakpakan, sir. Standing innovation. Standing ovation pa. Pagka nagsoso na si Pangulong Duterte. At alam naman natin yan mga kababayan. Gago na lang. Gago na lang. Katulad na lang ng mga pinklawan. Pinklawan vlogger. Katulad ni... Hindi ko sinasabing gago to si Richard Pero yung mga pinklawan vlogger, mga gago. Bakit kanyo? Abay, tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa na walang namamatay ngayon. Tuwan-tuwa at iniipit nila ang isang presidenteng dati pong nagbigay ng kapayapaan sa Pilipinas. Kasi nga po, yung mga vlogger na yan, mga pinklawan na yan, mga walang alam yan. Nasa alta sa syudad yan. Hindi naglalakad yan sa karsada. Hindi nagdadaan yan sa mga iski-iskinita.
Pero tayong mamamayang Pilipino, alam natin na talagang ang drug war ni Pangulong Duterte ay isang epektibo. Kung wala yung drug war ni Pangulong Duterte noon, Agree. 'di ba? Sinasabi nga natin baka ang nagbebenta na ng shabu sa tindahan na. Totoo naman, 'di ba? Bakit? Nangyayari ngayon eh. Baka nga pati yung mga nagagarilyas, hindi nagarilyas, shabu na, shabu. Mali. Yan din ang winiwika ng taong bayan, Sir Banat Bay, na ngayon nga bumabalik na naman tayo sa dating sitwasyon, no? Simula nang maupo itong si Bungit, nabalik kalakaran na naman ang pinagbabawal na gamot. Hay nako. Oo naman eh. Kita nyo yung talamak ngayon. Talamak ng na mga krimen. Nara-riding in tandem. Dami nang ang kamote. Ang dami pag riding in tandem. Di ba? Totoo naman eh. Oh. Hindi na ko tayo safety ngayon. Maniwala kayo. Sige nga, tanungin ko, kayo mga magulang, kayong mga magulang na may anak, tanungin ko kayo, safe ba ngayon? Safety ba mga anak ninyo pag umuuwi galing sa eskwelahan? Kailan kayo mas nakaramdam ng safety? Ngayon o nung panahon ni Pangulong Duterte? Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Kung ako ang tatanungin, masasabi kong noon sa panahon ni Tatay Digong. Ngayon nga laganap sa social media ang mga missing person, no? Ngunit walang ginagawa ang mga kapulisan patungkol dito, tahimik sila sa mga pangyayari at wala talagang aksyon. Pero nung panahon ni Tatay Digong, lahat ata gustong kumilos dahil gustong mapuri kay Tatay Digong. Hay nako. Yeah? Kayo mismo. Lalong-lalo na tayong mga nasa C&D. Alam mo natin na mas safety nung panahon ni Duterte. Kaya nga noon, nagpapalakpakan niya mga animal na mga kongresista na yan. Kaya yung mga kongresista na yan tuwan-tuwa noon. Di ba? May isa pa nga dyan eh. Sabi niya sa balita as in, sinabi niya sa balita, dapat tularan ng ibang bansa ang ginagawang war on drugs ni Pangulong Duterte. Pero ngayon bida-bida sa pag-uusig kay Duterte. Gago lang, di ba? Tuloy. Standing ovation. Tapos bakit ngayon sinisisi siya? Bakit ngayon mag-isa na lang siya? Bakit? Hindi ba kayo nakinabang? Emosyonal si Senador Bongo nang humarap sa media kanina dahil kung dati raw pinupuri ng mga kongresista at senador ang war on drugs ng Administrasyong Duterte, ngayon itinuturo si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang nagpapatay sa mga itinuturing na sangkot sa droga. Pero wala siyang sinabi na patayin mo ito, patayin mo yan. Wala pong reward system na umiiral sa kanyang opisina. Sinusuportahan niya po ang kapulisan kung anong pwede niyang isuporta para magampanan po nila ang kanilang tungkulin. Noong Biyernes, Ito na yun, Starring! Congremax! Hindi, bago itong artistan to, itong paiyak-iyak na to itong paiyak-iyak na to. Yan, ayan. Ito. ibinunyag ng dating Davao Police Officer at kilalang... Alam mo, madali naman yun. Yung ganyan. Ginagawa ng mga jowa niya yan. Yung paiyak-iyak para bilan nyo sila mga bagong bag. O di kaya para wag nyo silang iwan dun sa kabit nyo. Paiyak-iyak. Ang dali niyan eh. Totoo. Kapit kay Pangulong Duterte na si Royina Garma sa pagdinig ng Quadcom ng Kamara na nagbibigay ng pabuya ng hanggang 1 milyong piso kada mapapatay sa ilalim ng war on drugs na nakamodelo sa tinawag na Davao Model.
Sabi ni Garma, mula nang umpisahan ito, alam na raw ni Senator Go na nooy Special Assistant to the President. Sigurin daw ang kausap ng dating staff daw ng Presidential Management Staff o PMS na si Ermina Muking Espino na tagabigay ng reward money sa tauhan ni retired Colonel Edelberto Leonardo. At si Leonardo naman daw ang nagbabayad ng pabuya sa mga operatiba. Hindi po totoo yan. Sabi ko nga, wala pong reward system. At kung sakali mang meron siyang iutos sa akin na illegal, hindi ko po susundin. Hindi rin po ako papayag na utusan ako ng illegal. Alam mo, yung tinatawag na reward system, baka yan yung sa PIDEA. Hindi, kasi totoo naman may reward system dyan sa PIDEA. Pagka ikaw ay nagsuplong ng mga drug syndicate, ganyang reward. Di ba? Pero yung, kasi ang pinalalabas nila dito, kasi ito mga kababayan, there is nothing wrong. Ako honestly sabi ko nga, sandali, nakukulayan lang ito eh. There is nothing wrong if ever there is a reward system. Halimbawa, meron kang isusuplong na syndicate, i-reward ka. Walang problema yun eh. Kasi ikaw naman, una-una, merong kapangyarihan ng presidente na magbigay ng reward. Kaya lang, kinulayan nila eh. Ang dating nung reward na sinasabi nila, parang pumatay ka, may reward ka. No matter what, kung sino yung patayin mo. Dinagdagan na nila. Pero kung sa reward at reward lang, halimbawa, merong nagtagumpay na operatiba dahil meron silang success operation. Pwede ho, meron nung kakayanan at meron pong karapatan at legally pwede hong magsabi at mag-reward ang isang presidente na para doon sa grupo na yun. Itong operative na ito, i-reward na natin kasi they're performing well. They're performing doon sa legal na paraan. Kaya lang, kinulayan na nila na, hindi, basta pumatay ka lang. May reward ka na. Gayunpaman, itinatanggi ho yan ni Senator Bongo, ni PNP Chief Bato, dating PNP Chief Bato, maging si... At saka nung naupo si Tatay Digong, talagang inordina na, na gurgurin ang mga adik sa bansa. Sa madaling salita, mga kababayan, katungkulan na ng mga kapulisan na supulin itong mga adik, Kaya panigurado na walang nangyaring bayaran. Gawa-gawa lamang to, mga kababayan. Talagang dinidiin lamang ang mga Duterte nang masira ang kanilang mga pangalan. Lalo na tambalak talaga nila ay mapatalsik itong si VP Sara sa pagka-vice presidente. PNP Chief Elezar. Nakita ko yun sa balita eh. Sabi ni PNP Chief Elezar, the only time na nagkita kami ni Pangulong Duterte ay sinasabi nga niya na just do your job legally and we will support you. Yun lang. Just do your job legally, suportahan ka, tuloy-tuloy mo lang. Yun lang ang kabilin-bilinan ni Pangulong Duterte kay PNP Chief Elezar. Si Elezar hindi huya maka-Duterte. Nung tumakbong senador yan, kay Lacson yan. Pero siya mismo nagsabi, walang illegal na inutos sa amin. Pumatay kayo ng marami dyan. Patayin nyo lang ng patayin. Kasi yan ang pinalalabas ng script ng Congremax. Ito mga congressman na mahilig sa Max. Ang pinalalabas nila, si Duterte, inutusan ng illegal yung mga pulis para pumatay na kahit sino, patayin nyo. Tapos may reward kayo. Hindi ganun ang usapan dyan. At hindi rin po ako papayag na may mga reward system. Gawin nyo lang po ang trabaho, mandato po ng pulis na labanan po ang kriminalidad at illegal na droga. Pero sa inyong
operations, hindi ho ako nakikialam. Si Senador Bato de la Rosa ang nakaupong hepe ng Philippine National Police nung umpisahan ang Duterte anti-drug war. Tulad ni Go, kasama rin siya sa diagram ng reward system na ibinigay ni Garma sa Quadcom. Sabi ni de la Rosa, wala raw siyang ideya tungkol sa sinasabing reward system. Nung panahon daw niya bilang Chief PNP, wala siyang ipinatupad na reward system dahil wala siyang pondo para rito. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez. Ayan ha. Eto lang ha, ipapakita ko lang din sa inyo, baka sabihin ninyo, ginojokes ko kayo dito eh. Ipapakita ko lang sa inyo ha, etong sinasabing ni LSR, okay? Ni PNP Chief LSR, dating PNP Chief ito. Ito, ulitin ko ha, hindi ho ito maka-Duterte. Ito'y tumakbo ho sa ilalim po ni Senator Lacson. Ayan ha, ito po, October 14. October 14, 2024. Ex-PNP Chief LSR, no order received on anti-drug op reward system. Ito, sinabi niya, recalling my 6-month tour of duty as Chief PNP, I am confident to say that I neither underwent a briefing nor received any instruction from anybody about reward system in the conduct of anti-illegal drugs operation. Wala, sabi niya, wala sa aking 6 na buwan bilang PNP chief na nakatanggap o nagkaroon ng briefing na merong reward system. Tanungin ko kayo, kung may reward system sa pulis, sino makakaalam nun? Alam na nasa ilalim. Correct. Siyempre, unang-una makakaalam nun yung PNP chief. Siyempre, ako si presidente. At saka sa tingin nyo mga kababayan, papayag si Tatay Digong na gano'n ang mangyari, na may mga reward system? Kilala naman natin si Tatay Digong na may prinsipyo yan, may integridad yan. Kaya malabong-malabong mangyari yan mga kababayan. PNP chief! Teka. Gusto nyo ng reward yung mga bata mo? Ito. Pumatay kayo ng pumatay. Patayin nyo lahat ng adik dyan. May reward kayo. Siyempre, unang-una mong kasi, ala naman sabihan mo yung corporal dun sa baba. Halika dito. Halika. Pumatay ka ng adik dyan, ha? Tapos may reward ka sa akin. Siyempre, kung makakarating yun dun sa mga nasa ibabaw niya, kay sarhento, kay kapitano, kay major, kay colonel, kay general. Ito si presidente, oh. Ang sinabihan, si corporal lang. Hindi man lang kami sinabihan dito sa ibabaw na may reward system. Hindi kami na lang ang bahala dyan. Hindi kasi tandaan ninyo. What is the purpose? If there is a purpose for a reward, di ba? Anong purpose? Ang engot ng ginawa nilang script, no? Doon pa lang, butas na eh. Yan, para maubos ang adik. Kung gusto mong maubos ang adik, sinutusan mo. Utusan mo yung nasa baba, isa-isa sila. Oy, isa dito. Isa. Lahat. From Quezon City, from Lagro, from Fairview, isa-isa mo yung corporal doon. Patayin nyo lahat ng adik dyan sa Litex, ha? O dyan sa Tondo, patayin nyo lahat, ha? Isa-isa nyo yung corporal. Siyempre, unang-unang niya sasabihan, yung PNP chief. Higa. Patayin mo lahat ng adik. Lahat na nasa listahan, patayin mo, ha? Tapos may reward ka. Kasi siyempre, yun ang magde-designate. Siyempre, halimbawa lang naman, ang reward, 1 million. Alam naman ikaw ang papatay, di ba? PNP chief ka eh. Ang gagawin mo, ganire. Utusan mo bata mo. Pag may nakapatay sa inyo, 50. 50. May matitira pa rin sa'yo sa 1 milyon. Hindi ikaw ang pumatay. Pero siyempre, yun yung tinatawag na designate ka ng trabaho mo, ika nga. Ikaw yung magde-designate na para patayin yung mga dapat patayin. Hindi mo kung ikaw, presidente, hindi mo na kailangan isa-isahin ng tao. PNP, tapos na. Bakit ko ina-emphasize yun? Correct. Kasi nga, kasi pag si Bato, madali natin yan sabihin, kasi baka Duterte yan eh. Hindi aamin yan. Hindi to maka Duterte. Tumakbo nga to sa ilalim ni Lacson eh.
Di ba? Hindi sa ilalim ng ni VP Sara Duterte o ni Marcos. Hindi. Ito sabi, ano daw yung instruction na ibinigay lang ni Duterte? Ito. And the only instruction I received from then President Rodrigo Duterte was to do what is right and legal. Di pahiya kayo, mga ungas kayo. Sira ang kwento nyo. Ito na lang. Ikaw, abogado. Sige. Okay, ikaw na lang, judge. Okay? Sino mas paniniwalaan mo? Yung PNP chief na hindi niya kaayado yung presidente o itong Garma na kung saan ginigipit siya doon sa kamera at siya'y kinontempt nung hindi nagustuhan ng sagot? Sino mas papaniwalaan mo? Ikaw, judge kang matino. Hindi ka maka Duterte, hindi ka maka Marcos, judge kang matino. Ang itinuturong mastermind, si Duterte. Eto, hindi maka Duterte, walang sinabing illegal na inutos si Duterte. Eto, kamera, against kay Duterte. Pag hindi nagustuhan ng sagot, kino-contempt nila. Sino ngayon na mas paniniwalaan mo? Etong against kay Duterte o itong hindi naman talaga Duterte pero nagsabi ng walang inutos si Duterte ganyan? O itong against kay Duterte at sinabing oo, inutusan ni Duterte yan na pumatay ng illegal. Kung ikaw may utak na tuwid pa ha, hindi pa nalusaw ng pera, sino mas paniniwalaan mo doon sa dalawa? Gamit ka ng utak. Simpleng logic lang yan. Sino paniniwalaan mo? Di ba? Simple. Eto, tandaan ninyo, ang kamera, every time hindi nila gusto ang sagot, contempt ka. Kaya nga ang tawag sa kanila, House of Contempt. Kaya nga kawawa itong si Garma napipilitan na lang na magsinungaling dahil sa pambubuling ginagawa ng mga pulpul na kongreso. At hindi biro ang makontempt ng kamera. You know why? Hindi naman po sa kamera ikukulong Talagang sa city jail ikinukulong So ikaw, pobre kang tinawag doon. At hindi mo ilalaglag si Duterte, kulong ka. Tanungin ko sa'yo. Ikaw, nasanay ka sa marangyang buhay. Marangya, maayos na buhay. Biglang, dito ka na sa korte ng mga tambaluslos. Pag ang sagot mo ay hindi pabor sa kanila, kulong ka. Pero kung ang sagot mo, ilaglag mo si Duterte, bayani ka. Tanungin kita. Naku. Ano isasagot mo? Kulong? O sumunod ka na lang sa utos ng mga tambaluslos? Young goons. Ano sagot kayo? Kung ikaw, sanay ka sa luho, gusto mo bang makulong sa city jail? Hindi mo gusto yun. Talagang iaano mo yan. Gagawa mo ng istorya. Diba? Tandaan ninyo. Si Bato nga di ba? Meron nga siyang sinabihan dyan na, ikaw, alam ko. Ha? Alam ko, nilalapitan mo to si Guo para ilaglag si Duterte. Para imbentuhan si Duterte. Para idawit ako. Idawit si Bato, si Bongo. Di ba? Alam ko, sabi ni Bato yan. Kasi nga po, ang motibo nitong hindot na Quadcom na to ay siraan ang lahat ng kaalyado ni VP Sara Duterte. That includes yung kanyang tatay, kapatid, Senator Bongo, at Senator Bato. Yan ang kanilang anyone na dumikit kay VP Sara Duterte, kailangan nilang sirain. Para, tandaan ninyo, election is just, somewhere out there. It's near.
Malapit na po eleksyon, so kailangan na po magkasiraan.